Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking banta sa misyon ng isang organisasyon, hindi yung kawalan ng pondo? Totoo yan. Hindi rin yung kawalan ng pakialam o kakulangan sa malasakit ng mga tao? Paano kung ang pinakamapanganib na kalaban ay ang mismong labis na pagiging abala? Yung puro activity lang. Exactly. Madalas kasi, kapag nakikita nating paruot parito ang mga tao, kaliwat kanan ng mga aktibidad, ang otomatikong konklusyon natin ay wow, napakatapat nila sa misyon nila. Pero sa totoo lang, ang pagiging abala ay madalas isang napakagandang panakipbutas lang sa kawalan ng malinaw na direksyon. Isa itong ilusyon ng pag-usad. Dahil ang bilis nating pagkamalan na ang simpleng paggalaw o motion ay katumbas ng progress, di ba? Tama. Kapag ang isang grupo ay ginagabayan lamang ng matinding emosyon. Yung kagustuhang baguhin agad ang mundo. Oo, yung isagip ang lahat ng nangangailangan. Ang tendency kasi doon ay sumugod sa lahat ng direksyon. At ang resulta nito ay hindi paglago, kundi matinding pagod at pagkaubos ng pondo nang walang nakikitang pangmatagalang epekto. At iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo nandito sa deep dive natin ngayon. Para sa iyo na nakikinig, ikaw na laging naghahanap ng mas malalim na pagintindi sa kung paano ba talaga pinapatakbo ang mga advokasya at organisasyon. Ang misyong natin ngayon ay tuklasin ang isang napakayamang playbook. Yes, ang mismong source natin ay ang dokumentong pinamagatang O24 How to Build Your Missions Ministry Map.pdf. Isa itong gabay kung paano bubuo ng isang malinaw at epektibong Missions Ministry Map. At ang pangako natin sa iyo sa pagkatapos ng pag-uusap na ito, malalaman mo kung paano i-transform yung puro good intentions patungo sa madiskarting hakbang gamit ang 6 na layers ng data. At huwag kang mag-alaya sa salitang data ha. Hindi ito nakaka-overwhelm. As in, hindi. Ito mismo ang magbibigay sa iyo ng matitinding aha moments. Okay, himayin natin ito. Ano ba talaga ang nagaganap sa hidwaan sa pagitan ng pagkakaroon ng burden at ng pagkakaroon ng blueprint? Bale, ang burden o yung matinding pasanin na makatulong, ito yung nagsasabing may pakialam tayo at nararamdaman natin ang sakit ng mundo. Napakahalaga niyan. Oo, hindi pwedeng wala yan. Pero ang blueprint o ang malinaw na papa, ito naman yung nagsasabing ito ang tiyak at epektibong paraan kung paano natin ipapakita ang pakialam na iyon nang hindi tayo nasusunog sa proseso. Sinasabi nga ng ating source na ang pagiging masigasig na walang kaalaman ay mapanganib, yung zeal without knowledge. Eksakto. Kung ang teolohiya o ang pinaniniwalaang prinsipyo ang nagbibigay ng sagot sa bakit tayo narito, ang data o datos naman ang sumasagot sa ano ba talaga ang totoong sitwasyon natin. At yung pagkilatis o discernment ang mismong tulay na nag-uugnay sa dalawang ito. Upang makabuo ng tamang desisyon. Naiisip ko rito yung isa sa mga paborito kong kwento tungkol kay Nehemias na nabanggit din sa ating playbook. Yung pagbisita niya sa Jerusalem? Oo, bago siya nag-udyok sa mga tao na muling itayo ang mga gumuhong pader ng Jerusalem, hindi siya basta tumayo sa gitna ng bayan at sumigaw ng, "Tara, magtayo tayo dahil mahal natin ang Diyos." Hindi ganun ang nangyari. Hindi. Ang ginawa niya, kinagabihan habang tulog ang lahat, naglakad siya sa dilim, tahimik niyang sinukat, sinuri at ininspeksyon ng mga guho. Inalam niya muna kung gaano talaga kalala ang pinsala. Tama kung nasaan ang mga butas at kung ano ang mga materyales na kailangan. Yung paningin niya o vision ay kinailangan munang dumaan sa malamig na pagsusuri ng realidad. Ganon din si Apostol Pablo, di ba? Oo nga, hindi siya basta sumakay sa barko papunta kahit saan, may malinaw na estratehiya ang mga paglalakbay niya at handa siyang baguhin ang mapa niya kapag nakita niyang isinasara ng Espiritu Santo ang isang pinto. Ang pagbuo kasi ng misyon ng walang mapa ay parang pagpapatay ng bahay gamit lang ang matinding passion pero walang architectural blueprint. Grabe, totoo yan. Kahit gaano mo kamahal ang pamilya mo, babagsak ang bahay kung walang tamang sukat. Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong. Bakit ba minsan ay iniiwasan o kinatatakutan ng maraming leader ang paggawa ng ganitong mga mapa? Kasi kapag binanggit mo ang salitang strategic planning o data audit sa loob ng isang simbahan o non-profit, ang reaksyon agad ay masyado namang corporate yan.
Parang nawawala raw ang pag-asa natin sa milagro. Yun nga. Pero ang malinaw na pagmamapa ay hindi birokrasya. Ito ay ang mismong kahulugan ng seryosong stewardship. Ipinapakita mo na ginagalang mo ang pera, oras, at buhay ng mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Kaya ayaw mo itong isugal sa puro hula-hula lamang. Kailangan nating suriin ang lupang pagtatayuan natin. At dito, pumapasok ang unang hakbang ng pagsusuri, ang pag-intindi sa community data at church data. Ang malaking kabalintunuan sa mga misyon ay madalas tayong nakatingin sa kung anong nangyayari sa kabilang panig ng mundo, pero hindi natin kilala ang mga nakatira sa sarili nating kalye. Nako, guilty ang marami dyan. Ang community data ay nagpupumilit na ibalik ang paningin natin sa lupa kung saan tayo literal na nakatanim. Sino ba ang mga kapitbahay ninyo ngayon? Baka noong unang itinayo ang organisasyon ninyo, 50 taon na ang nakakalipas, puro mga magsasaka ang nadyan. Paano kung ngayon puro mga call center agents na o mga nangungupahang estudyante o mga dayuhang emigrante na ang nakatira sa paligid? Kaya yung pagkuha ng datos ng komunidad ay mekanismo para makita kung sino ang totoong nangangailangan sa labas ng pinto ninyo. Hindi kung sino ang naiisip ninyong nangangailangan. At doon naman pumapasok ang kabilang pisngi ng baryang ito, yung church data. Dito nagkakatalo ang marami. Dahil lahat tayo may tinatawag na aspiration o yung matayog na pangarap. Gusto nating magtayo ng ospital o gusto nating pakainin ng 1,000 batang walang makain. Napakagandang pangarap niyan. Pero ang sakit sa ulo dito ay kapag binulag tayo ng aspiration natin at hindi natin tiningnan ng totoong capacity natin. Ibig sabihin, ang pagsusuri ng church data ay ang pag-alahan sa kung ano ba talaga ang mga kasanayan, limitasyon at kakayahan ng mga taong nasa loob mismo ng grupo mo. Meron ba tayong mga miyembrong marunong ng sign language? Meron ba tayong mga retiradong guro na pwede palang magbigay ng libreng tutorial? O kaya mga lola na may oras at matigagang nananalangin sa likuran para sa proteksyon ng grupo. Kasi ang hindi pagpansin sa kapasidad na iyan ay nagdudulot ng matinding pagkabigo. Subukan mong gumawa ng programa para sa mga kabataang nalululong sa droga kung ang buong populasyon ng organisasyon mo ay puro senior citizens na walang training. Isipin ninyo na pinabayaan kayo ng Diyos. Hindi kayo pinabayaan. Nagplano lang kayo sa labas ng kapasidad na ibinigay niya sa inyo. Wait lang, may bahagyang pagtutul ako rito. Bilang Pilipino na kinalakihan ang konseptong bahala na o yung matinding pag-asa sa himala, hindi ba nagiging sobrang humanistic tayo kapag ganito? Paanong humanistic? Yung tipong binibilang natin ang demographics, edad, at skills ng mga tao, hindi ba binabawasan natin ng espasyo para kumilos ang Diyos at mag-provide sa kung ano ang kulang? Parang nawawala yung leap of faith. Madalas itanong iyan at naintindihan ko ang takot na mawala ang aspetong espiritual. Pero balikan natin ang isa sa mga pinakasikat na himala, yung pagpapakain sa 5,000 tao. Ah, yes. Bago gumawa ng milagro si Jesus, ano ang unang inutos niya sa mga disipulo? Tinanong niya, "Ilan ang tinapay na meron kayo? Humayo kayo at tingnan." Wow, oo nga, no? Hindi niya ito tinanong dahil kailangan niya ng sangkap. Kaya niyang gumawa ng tinapay mula sa mga bato kung ginusto niya. Tinanong niya ito bilang isang mekanismo para turuan ng mga leader niya na pangalanan, bilangin at hawakan ang mga limitadong yamang nasa kanila. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pag-audit o pag-alam sa sariling kapasidad ay hindi isang kawalan ng pananampalataya. Isa itong paggalang at pagpapakumbaba sa kung paano idinisenyo ng Diyos ang isang partikular na grupo sa isang partikular na panahon. Ipinagkatiwala niya sa inyo ang mga taong iyon para sa isang tiyak na layunin. Ilan ang tinapay na meron kayo? Humayo kayo at tingnan. Grabe ang bigat ng linyang yon. Mismo, Ibig sabihin, ang himala pala ay nagsisimula sa matapat na pag-inventaryo sa kung ano ang hawak mo ngayon. Kaya kapag malinaw na sa atin kung sino ang nasa paligid natin, hindi pwedeng matapos doon ang usapan. dahil ang mga taong ito ay tailahilan ng makinarya para umandar.
At dito na tayo pilit pinapaharap sa dalawa sa pinakamahirap na salamin ng kahit anong organisasyon, ang pera at ang kapangyarihan. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang talakayan natin pagdating sa budget data at leadership data. Dahil kung mayroong maglalantad ng totoong motibo ng isang grupo, ito ay kung saan napupunta ang pera at sino ang nagdedesisyon. Walang mas titindi pa sa katotohanan niyan. Dahil ang madalas nating akalain, ang budget ay isang simpleng dokumento ng pananalapi, yung mga numero lang sa Excel file, mga resibo. Debit at credit. Oh, pero malinaw na ipinapaliwanag ng ating gabayan na ang budget ay isang moral na dokumento. Isa itong katekismo. Ibig sabihin, ang paraan ng paggastos ninyo ay mismong nagtuturo sa mga miyembro ninyo kung ano talaga ang sagrado at mahalaga. Eksakto. Kapag naririnig ko yan, naiisip ko ang personal na bank statement ng isang tao eh. Pwedeng-pwede kang mag-post araw-araw sa social media na nagda-diet ka, healthy lifestyle at nagtitipid ka na. Tapos pagtingin ng credit card statement, Puro fast food delivery tuwing madaling araw at online shopping ng mga sapatos na hindi mo naman kailangan. Alam ko na kung ano ang totoo. Ang bank statement mo ang sumisigaw ng katotohanan, hindi yung mga captions mo. ganun din sa misyon ng mga grupo. Ilang beses ba nating narinig sa entablado na mahal natin ang mga mahihirap, kailangan nating maabot ang mga nasa laylayan? Pero kapag piningnan mo ang pie chart ng budget, 85% ng pera ay napuputa sa mas malaking air conditioning ng pasilidad. Sa mga magagarang ilaw para sa stage. At 5% lang ang nakalaan sa aktwal na pagtutulong sa community. Ang budget ay hindi marunong magsinungaling. At iyan ang masakit na katotohanan na kailangang tanggapin sa pag-audit ng budget. Ang pera ay nagpapakita kung ano ang handa ninyong isakripisyo at kaakapay ng pera ay ang kapangyarihan at pamumuno na nakapaloob naman sa leadership data. Dito binabalatan ang isang napaka-toxic na kultura sa maraming organisasyon, yung tinatawag na heroic model ng liderato. Ito yung sistema kung saan isang karismatikong leader ang pumapasan ng buong organisasyon. Siya ang nangangaral, siya ang nag-iisip ng estratehiya, siya ang umaayos ng gulo, at minsan, siya pa ang nagpapatay ng ilaw pagkatapos ng programa. Ang masaklap dyan, madalas pa nating palakpakan at romantisisahin ang ganyang klaseng leader. Sasabihin natin, wow, grabe ang anointing at sakripisyo ni pastor o ni direktor. Pero sa totoo lang, ang heroic model na ito ang pinakamabilis na recipe para sa pagka-burnout ng leader at pagguho ng buong misyon. Dahil kapag nagkasakit o nawala ang nag-iisang taong yun, parang bahay ng baraha na babagsak ang lahat. Napakaganda ng inilatag na halimbawa sa source natin tungkol dito, yung kwento ni Moises at ng kanyang biyena na si Jethro. Mula umaga hanggang gabi, nakaupo lang si Moises habang nakapila ang libu-libong tao na may problema para sa kanya. Akala ni Moises ay ginagawa niya ang isang napakabanal na tunggulin. Pero ano ang sinabi sa kanya ng biyena niya? Ang ginagawa mo ay hindi mabuti. Papapagurin mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Kaya pinilit siyang bumuo ng isang istruktura. Magtalaga ng mga lider ng 1,000, ng 100 at ng 10. Isang malinaw na shared leadership. Ang pinakamalaking aral sa kwentong iyon ay binabago nito ang pananaw natin sa burnout. Madalas kasi kapag pagod at sumusuko na ang isang leader, iniisip niya na humihina ang kanyang pananampalataya. Na baka kulang lang siya sa dasal o debosyon. Pero ang totoo, ang pagkasunog ng isang leader ay madalas hindi issue ng espiritualidad, kundi resulta ng isang sirang estruktura at arkitektura ng liderato. Walang maayos na delegasyon at walang succession planning. Kaya malaking bahagi ng pagmamapa ang pagtingin kung paano niya hinahadi ang bigat at inihahanda ang susunod na henerasyon. Alam mo, nakakagaan ng loob yan para sa maraming nakikinig ngayon na nakakaramdam ng matinding pagod sa kanilang mga ginagawa. Ang isipin na hindi ka kulang sa pananampalataya, kundi baka kailangan mo lang ayusin ang estruktura ng team mo. Ngayon, kung ang pera at liderato ang nagsisilbing buto at kalamnan ng ating misyon, kailangan din natin ang mga kamay at paa na aktwal na kikilos. Papasok na tayo sa huling 2 layers ng ating map building, ang participation data at ang partner data. Pagdating sa participation data, hindi lang tayo basta nagbibilang ng ulo kung ilang taong umaten sa anniversary.
May malaking bangin sa pagitan ng tinatawag na event-based Christianity at ng tunay pang-araw-araw na pag-akho sa misyon. Kasi ang pag-attend sa isang event ay madali. Nakaupo ka lang, nakikinig, at umuuwi. Pero ang tunay na pakikilahok ay nangangailangan ng personal na sakripisyo. At madalas, ang pinakamahalagang partisipasyon ay hindi nangangailangan sa ibabaw ng entablado. Iyan ang isang bagay na kailangan nating ituwid. Lagi nating iniisip na ang tunay na nakikilahok sa misyon ay iyong mga nakasakay sa eroplano papunta sa mga bundok o iyong mga may hawak na mikropono. Ipinapaalala ng source natin ang biyuda sa Biblia na tahimik na naghulog ng 2 maliit na barya na ayon kay Jesus ay nagbigay ng higit pa sa lahat. At nariyan din ang mga miyembro na patuloy na nag-aalok ng kanilang mga tahanan para sa mga bisita o ang pangkat na buong linggong nananalangin ng tahimik. Sila ay mga tangunahing kalahok. Sila ang aktual na pundasyon. Kaya kapag sinusukat natin ang partisipasyon, kailangan makita kung paano natin kinikilala at ginagamit ang mga tahimik na puwersang ito. At pagkatapos tingnan ang mga tao sa loob, kailangan din nating suriin ng mabuti ang mga kasama natin sa labas. Iyan ang partner data. Dito nagamit ang napakatalinong analohiya ng isang storage room o bodega. Bawat organisasyon ay mayroong sarili nilang bodega. At sa bodegang ito, nakatago ang mga dating programa, lumang stratehiya at mga matagal ng partnerships. Maraming simbahan at grupo ang patuloy na nagpapadala ng pondo o sumusuporta sa mga partikular na misyonero, hindi dahil sa nagbubunga pa, kundi dahil na lang sa sentimentalidad. Kasaysayan natin sila, 20 taon na natin silang sinusuportahan, yung mga ganyang linya. Ang resulta, naubos ang pondo natin sa pag-aalaga ng isang lumang museo sa halip na pondohan ng mga bagong lugar kung saan mas malakas na kumikilos ang misyon ngayon. Kaya ang paggawa ng mapa ay pumipilit sa inyong buksan ng bodegang iyan at harapin ang alikabok. Ang hirap niyan. Ang pagbukas ng bodega at paglilinis ay palaging masakit, lalo na sa ating mga Pilipino na may matinding konsepto ng utang na loob at pakikisama. Totoo yan. Paano mo sasabihin sa isang partner na matagal ninyo nang kasama na, pasensya na, kailangan na nating itigil ang suporta, nang hindi ka magmumukhang walang puso? Hindi ba nila iisipin na naging corporate at malamig na tayo dahil pinuputol natin ang relasyon kapag hindi na sila useful? Ang nakakabilib dito ay kung paano ito ipinaliwanag ng ating source bilang isang issue, hindi ng negosyo, kundi ng teolohiya. Ang matapat na pag-audit at pamamahala sa inyong mga partnerships ay hindi pagiging walang utang na loob. Ito ay ang esensya ng tapat na stewardship. Mismo. Ang utang na loob natin ay dapat palaging unang nakatuon sa mismong misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin sa kasalukuyan, hindi sa pag-i-sponsor ng isang lumang alaala. Ang pagiging malinaw at tapat sa isang partner na hindi natugma ang kanilang ginagawa sa inyong kasalukuyang direksyon ay isang forma ng pag-ibig pala. Mas malupit kung patuloy kayong magsisinungaling sa isa't isa dahil lang ayaw ninyong magkaroon ng awkward na usapan, habang inuubos ninyo ang limitadong pondo na dapat sana ay nagpapabago na ng buhay sa ibang lugar. Ibig sabihin, ang pag-redirect natin ng resources ay hindi pagtatapon ng lumang kaibigan, kundi paglalagay ng pataba sa sanga ng kasalukuyang namumunga. Mahirap siyang gawin, siguradong may mga magagalit. Pero walang sino man ang nagsabi na madali ang pagiging katiwala. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Mula sa umpisa ng pagtalakay natin, nakita natin ang dalawang magkabilang dulo. Sa isang banda, ang data o datos kapag inihiwalay mo sa teolohiya ay isang malamig na spreadsheet. Pwede itong makapanlin lang o manipulahin ang numero para magmukhang matagumpay ang isang bigong programa. Pero sa kabilang banda, ang puro teolohiya naman at magagandang layunin kapag walang tapat na data ay nananatiling lumulutang na ilusyon. Ngunit kapag pinagsama mo ang dalawang ito, nagiging instrument ito ng matinding karunungan. Nawawalan ng pananampalataya. Dahil sa tindi ng pagtitiwala mo na binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, nararapat lang na gamitin mo ang bawat piraso ng impormasyon para maging epektibo. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ang proseso ng pagbuo ng mapang ito ay gawin ng may panalangin at pagpapakumbaba.
Hindi natin kinokolekta ang impormasyon para may pagmalaki tayo sa ibang organisasyon. Kinokolekta natin ito upang malaman natin ng eksakto kung saan nakalagay ang ating mga paa ngayon. Upang makita natin ng malinaw kung ano ang susunod na hakbang ang inaasahan mula sa atin. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, gusto kitang hikayatin na suriin ang sarili mong mapa. At tandaan na, hindi lang ito para sa mga leader ng simbahan. Pwede at dapat mo itong i-apply sa sarili mong buhay. Sa iyong trabaho, sa departamento na pinapatakbo mo, sa pamilya mo. Pakisipan mo, tinutumbasan ba ng bank statement mo, ng oras mo, at ng aktwal na capacity mo ang magaganda at matatayog mong layunin? O baka naman nakakulong ka lang sa puro aspiration at panay ang pagod mo? Dahil nagbubulag-bulagan ka sa tutubong kondisyon ng capacity mo. At bago ko tapusin ng ating malalim na pag-uusap, gusto kitang iwan sa isang huling kaisipan. Lagi nating hinihingi na sana ay may dumating na malaking himala, malaking pondo, o malaking breakthrough. Pero paano kung ang susunod na malaking pagbabago sa buhay mo ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami? Paano kung hindi solusyon ang lalo pang maging abala? Paano kung ang tagumpay ay nakatago sa pagtingin ng mas malinaw? Paano kung ang mga ordinaryo, nakakaboring at tila corporate na data points na pilit nating iniiwasan at kinatatakutan ay ang mismong paraan na ginagamit ngayon ng Espiritu Santo upang ilantad ang isang ganap na bagong landas na matagal mo na palang hindi napapansin sa dilim? Isipin mo yan habang unti-unti mong binubuo ang sarili mong blueprint hanggang sa muli sa ating susunod na pagtatalakay.